i-discuss natin kung paano mag-compute ng area using Bluebeam, no? Ngayon dito sa pag-compute ng area, kailangan muna nating kunin itong tools na tapos pipindutin natin yung measure. Ngayon ang gagawin natin, bago tayo mag-estimate ng area muna ang pag-uusapan natin, saka natin pag-usapan yung iba. Kailangan muna nating i-set yung scale, no? Kung ano yung scale ng plano natin, no? O, click natin yung scale. Ngayon kung alam natin yung scale, ang gagawin natin, pwede natin i-type dito sa preset, no? Ita-type natin dito kung 1:100 yan, 1:50, no? Ngayon kung hindi natin alam yung scale, mas maganda, pwede naman natin kunin yung custom, no? Tapos ang gagawin natin, i-calibrate natin, no? So click natin yung calibrate, tapos yung okay natin, tapos hanapin natin yung pinaka mahabang distance ng length, no, para i-calibrate siya ng maglalagay ng scale, no, yung Bluebeam. So pipindutin lang natin ito, tapos yung kabila. So ito na yung scale, no, tapos apply scale. Ayan yan, no. Ngayon para sigurado ma-check natin ito, meron dito tools, tapos hanapin natin yung measure natin yung length, no? Pindutin natin dito, tapos dito sa kabilang dulo, ito yung length, no? So tama siya, 30 feet siya, no? So ito yon, 30 feet siya. Ngayon kung na-calibrate na natin yung scale, pwede na tayong mag-compute ng area, no? Ayan yung first step dito sa Bluebeam Review Estimate Program, no? Halimbawa, itong area ito, kukumputin natin, pupunta rin tayo ulit dito sa tools, hanapin natin yung measure, ito yung area. So ngayon, pipindutin natin yung mga corner, no? Dito sa area na kukumputin natin, yung mga yon, no? Siguraduhin natin na nag-OOS object snap siya, no? Nasa endpoint siya para accurate yung ginagawa natin. Kung saan tayo first point, dun din tayo matatapos, no? So ngayon kung titingnan natin, kinompute na niya yung area, no? Ngayon ilalabas ko lang ito, pipindutin ko lang yung area, tapos yung shift, no? So ito yung area nitong room na ito, no? Yung conference na ito. So lumalabas 648.4 square feet siya, no? Ngayon kung gusto natin gawing square meter, wala namang problema, no? Kasi pwede nating puntahan yung unit, etong area, gawin nating square meter ito, no? So ito siya, no? 60.2 square meter yung area, no? Ngayon kung gusto nating ilabas yung area dito, punta lang tayo dito sa label, no? Ito, ilabas lang natin yung label, no? O, ito yon. So, area or A is equal to 60.2 square meter siya. Pati yung length niya, pinakita niya, no? Yung perimeter, no? Yung total length ng perimeter, pinakita niya. Length niya is equal to 106 feet, no? At saka 9.5 inches. So, ayan yan, no? Ngayon, gusto nating gawing meters din ito. Yung length niya, punta lang tayo dito sa unit, no? Yung length niya gawin nating meter. Hanapin natin dito yung M, ito yon, naging meter siya. This time ko compute tayo ng area, yung mga irregular shape na area, no? Medyo may kahirapang computein yung mga area na lalo na itong mga irregular shape, no? Pero dito sa Bluebeam program mga boss, wala namang problema kahit na gaano pa ka-irregular shape yung isang area na kukumputin natin, no? Meron tayong tinatawag dito na dynamic fill. Kagaya ng isang room na ito mga boss, irregular shape siya. Dito sa pag-compute nito, yung area nito, medyo may kahirapan ito. Kaya lang dito sa dynamic fill, kailangan nating i-type yung J, no? Yan yung shortcut command ng dynamic fill. And then dito sa paggamit ng dynamic fill, kailangan nating maglagay ng boundary, no? So yung boundary ng dynamic fill, ito yon, no? Add boundary, pipindutin natin yon. And then lagyan natin ng boundary dito sa may pinto na ito kasi
kailangan nating may close yan, then enter. And then gagamitin na natin itong paglagay ng fill, no? Itong katabi niya. Okay, click lang natin 'yon. Tapos ipipick lang natin dito, no? So once na na-pick na rito, tapos pati ito lalagyan natin. Ito na 'yon, no? Kaya lang nalagyan pa lang ng fill ito. Ito, click natin yung apply. And then saka pa lang lalabas, no? So, click natin itong text, tapos pindutin natin yung shift, tapos i-move natin o i-drag natin. Ito yung area, naka-square meter siya, pero pwede namang i-convert yan to square feet, square yard, no? So, gaya nung na-discuss natin ng mga previous video, pati itong length, no? Itong perimeter ng length nito, itong total length niya, no? So, ibinigay niya. Ganyan kaganda yung paggamit ng dynamic fill, no? Halimbawa, maglalagay din tayo ng isang dynamic fill area dito. Ito, medyo may kahirapan ito dahil sobrang irregular shape na ito, no? Ngayon, kung hindi natin alam yung dynamic fill, no? Pipindutin natin yung area o magpipick pa tayo dito sa mga corner na ito. Ang mahirap dito, no, pagdating dito sa mga curve na ito, no? Ito, dito tayo mahihirapan, no? May mga naka-curve dito. Mahihirapan tayo dyan. Kaya lang, gaya na sinabi ko, kung dynamic fill ang gagamitin natin, pindutin lang natin yung J, no? O kaya kung nakalimutan natin yung shortcut command ng dynamic fill na J, pwede natin pindutin dito sa may tools, no? Tapos sa measure, ito yung dynamic fill, no? Pindutin natin ito, then kiklik natin itong paglagay ng fill na ito, no? Since sarado na siya, hindi na natin kailangan ng lagyan ng border, no? So, click lang natin ito. And then, mag-click tayo dito sa loob. So, nalagyan na ng fill, no? Pero pipindutin pa natin itong apply, no? O, click lang yung apply. Ngayon, kailangan pala, no? Aside from apply, naaalala ko lang, kailangan palang pindutin natin ito, yung paglagay ng area dito, kung ano siya, no? Sa mga tool chest, no? Kung may na-save kayo, kasi pag hindi nyo pala pinindot ito, hindi magagawa itong area, hindi mako-compute, no? Kailangan nating mag-select dito, no? Ako ang sinelect ko dito kanina, no? Itong area measurement, kasi ang last na ginamit ko yung area measurement. So ito yung laging madi-default, no? So pag kinlik ko ito, tapos apply, so ito na yan, no? Ayan yung dapat nating tandaan. Ulitin ko lang, no? Click natin itong J, no? Tapos once na lumabas na ito, click natin ito. Tapos mag-click tayo sa loob. Idadrag natin yung mouse hanggang sa mapilan lahat yan, no? Pagkatapos hanap tayo rito, no? Sa may loob nito, hanapin natin yung ilalagay natin, no? So i-click natin halimbawa ito. Tapos pindutin pa natin yung apply, no? So ito 'yon. So naibigay na niya yung perimeter length, yung total length nito. Pagkatapos ibinigay pa niya yung area niya, no, na 68.52 square meter, no? Ngayon kung gusto niyo ilagay, no, yung mga segment length dito, wala namang problema kasi pwede namang pindutin ito, show segments value, no? I-on nyo lang, ito 'yon, no? O kaya lang sobrang dami na nakalagay na value dun sa may mga curve na 'yan, no? O kung ayaw nyo, pindutin nyo lang yung off. Ayan, na. I-off nyo lang, no? Ngayon, kung gusto nyang palitan yung unit dito, wala namang problema. Click nyo lang ito, no? Gusto nyo palitan yung length to feet. O, ito yon, feet inch. Ito yon, na. Tapos yung area, ayaw nyo ng square meter. O, gusto ni boss, square feet. O, pindutin nyo lang, ito yon, na. So, automatic naman niyang ko-computing yan, no? Yung area, i-convert niya. Ayan yan, na. So, dito sa atin, no, sa Pilipinas, usually, metric system tayo. O, ibalik lang natin sa meter, no. Pagkatapos, ilagay natin sa area yung square meter naman, no. So, ito yan.
So, ganun lang kadali mga boss yung pag-compute ng area, no? Maski na irregular shape pa yan. At saka yung paglagay ng total length o perimeter length, no? Ng lalagyan ng area. So, ayun yung dynamic fill, no? Dito, pag-uusapan po natin kung paano pag-compute ng wall area naman, no? Napakadali rin pong computein, no, yung wall area dito para rin pong computation ng floor area, no. Kaya lang dito sa wall area lalagyan po natin ng depth, no. Ang number one na tatandaan natin pala pag mag-estimate tayo sa Bluebeam, no, dapat naka-object snap pala yung pointer natin, no, para accurate yung ine-estimate natin, no. Yung object snap mga boss, nandito lang yan sa view, tapos i-on nyo lang, no, yung snap to content, no. Ayan yung dapat nating i-on para nag-o-snap yung pointer natin, no, accurate na pumupunta sa endpoint, no. At saka ang isa pa nating dapat tandaan mga boss, yung scale, no. Kung napanood nyo yung unang video natin sa estimate dito sa Bluebeam, kailangan na i-calibrate natin yung scale natin, no? So, nandito yan sa tools, tapos sa measure, tapos sa set scale, no? Tapos i-calibrate natin, tapos okay, tapos i-pick natin yung endpoint to endpoint ng dimension, no? Hahanap tayo hanggat maaari yung pinakamahaba, no? Click lang yung endpoint, tapos endpoint, tapos i-apply scale natin, no? Okay, so nakalibrate na. So, pag hindi nyo kinalibrate, hindi tayo nakakasigurado na tama yung kino-compute nyong area. Kung area yung ko-computein natin, no? Ngayon, umpisa na tayo sa pag-compute ng wall area, no? So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa tools, tapos meron tayong measure dito. Pag sa wall area, ang gagamitin natin hanggat maaari itong polylength, no? Although pwede naman itong perimeter, pero mas maganda itong polylength, no? So pag kinlik natin yung polylength o yung mga dulo-dulo, no, ng i-estimate natin, kailangan i-pick natin yon. Halimbawa, itong wall area nito ang ko-computein natin. Click lang natin yung endpoint, tapos endpoint, endpoint, endpoint. Kung halimbawa nagkamali kayo, no, sa pag-pick mga boss, wag nyong escape, no? Pindutin nyo lang yung backspace. Mawawala yung point na pinik nyo nung huling pick, no? So, click nyo lang uli. Tapos, click. Tapos, click. Ayan, basta nagkamali kayo, backspace lang, no? Ngayon, kung tapos na, i-enter nyo lang. Ayan yan, no? So, lumabas lahat ng length ng side, no? So, wala pa tayong nakitang area mga boss, no? Escape nyo lang para matapos yung command natin, no? Wala pa tayong nakikitang area. So, ang gagawin natin ngayon mga boss, no? Hanapin natin ngayon itong measurement. Ito yung nasa side. Click lang natin. Ito yon, no? I-click natin yung i-modify natin, no? Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng subject at saka label, no? So, halimbawa, ang ilalagay natin na wall area. Tapos, i-copy na lang natin, no, para parehas na lang. Control C, tapos gawin natin Control V. Ayan na. So, parehas na lang natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng depth, no? So, ilagay natin na kung halimbawa yung depth niya, siyempre yung height ng wall yan, no? So, nilagay lang niya depth pero height yan, no? So, dito halimbawa, 9 feet, tapos 6 inches. So, inches naman yung sa kabila, no? Halimbawa lang yan, no? Tapos, yung length niya nakapit naman, tapos yung default area is square feet. Pero pwedeng i-convert ito mga boss sa square meter, no? At saka sa meter yung length niya. So, nako-convert naman yan, no? Ngayon, ang gagawin natin, kung gusto nating makita dito yung area, click lang natin ito.
O i-on lang natin yung depth at saka yung wall area kung gusto nating ilagay yung wall area. So ito na yung mga boss, oh. I-pick lang natin tapos press yung shift para ma-move natin ito. So ito yon, no? Wall area, pati yung total length, yung depth nilagay niya. Tapos ito wall area ito, yung WA, no? So ayan yung wall area natin. Kung gusto nating palitan ng kulay yung text, no? Ito lang yun, no? O, click lang natin ito para makita nating maayos. Ito yon, no? So naka blue yung text natin. So namumove naman ito, no? Gaya ng diniscuss natin kanina, shift tapos i-move lang yung mga dimension, no? So naka English system, no, yung default. Pero dito sa atin ang madalas nating gamitin, no, yung metric system, no? So wala namang problema kung gusto nating palitan ng meter itong mga ito. Gawin nating square meter. Dito lang yan sa measurement, tapos i-modify lang natin dito, no? So yung depth ilagay natin sa meter. Hanapin natin yung unit dito. Ito yung meter. Tapos i-type lang natin dito, halimbawa 3 meters. Ayan na. So yung length ilagay rin natin sa meter. Tapos yung area ilagay natin sa square meter. So ayan na, automatic naman, no, na palitan na siya, oh. Ayan yung kagandahan ng Bluebeam Review Estimate Program, no? Pwede siyang i-convert from English to metric, no? So, ito na yung wall area, no? Kung gusto nyo itago yung ibang label, wala namang problema, no? So, pwede nyo i-off dito, no? Halimbawa, gusto kong itago yung label. So, ito yun, nawala na siya, oh, no? Tapos yung depth, ito yun, no? So, kung gusto nyo ibalik, i-check nyo lang. Ayan yung naging computation natin dito sa wall area computation, no? So, ganun lang kadali mga boss, no? Itong computation ng wall. Gagamit lang kayo ng poly length. Dito sa my tools, measure, gagamitin nyo yung poly length. Ngayon, kung gusto nyo gamitin yung perimeter, pwede rin naman, no? Pwede rin naman itong perimeter. Kaya lang, ang default niya, wala yung length ng every side ng wall, no? Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging computation natin dito sa wall area using Bluebeam Estimate Program. Kung nagustuhan nyo itong video natin, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po.